Huwag niyong alalahanin ang bukas. Hayaan niyong ang bukas ang mag-alala para dito. Kung ano ang mangyayari, pagkat nakatadhana na po ang lahat, huwag po nating masyadong dinidibdib ang mga mangyayari para bukas o ipagpipilitan yung mga bagay na hindi naman tama. Ano po? Kasi lagi nating ipinag-aalala ang magiging bukas. Sabi natin, kinabukas ng mga anak natin, hindi po natin ipag-aalala dapat yun pagkat yung sa ngayon ang ating iintindihin. Yung mga sariling buhay natin, yung sariling pamilya natin, sariling pamamaraan natin sa pamumuhay, ano ba ang relasyon natin sa Panginoon, ano ba ang relasyon natin sa ating pamilya, at ano ba ang relasyon natin sa ating mga sarili. Napaka-importante po yun. Kaya huwag nating ipag-alala ang bukas, huwag po yan ang ating pakaisipin. Ano po? Ang ating pakaisipin ay ang ngayon. At kalimutan na natin yung mga nakaraan kasi wala nang magagawa yon. Ang tanging mayroon lang yun ay yung pain, yung hurt, yung mga lessons na lang na natutunan natin. Focus tayo yung sa kung anong meron ngayon. Kaya nga po ito tinawag na present, di ba? Kasi ito ay present gift. Yesterday, tapos na yon. Today is the present, and tomorrow is the future. Future is unknown. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Ang tanging mapanghahawakan natin ay ang sa ngayon. Ano po? So, wag nang mag-alala masyado, magkasundong-sundo na tayo. Tigilan na yung pag-aaway-away, tigilan na yung mga kung ano-anong mga nasasabi laban sa isa't isa. Makapiliin po natin na kumiling sa kung ano ang tama. Na ang Panginoon lamang po ang nakakaalam. At hindi natin pwedeng pangunahan. Sabi nga 'di ba sa Matthew 6:34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Diba? So, each day has enough trouble of its own. Tama naman po, di ba? Bawat araw may kanya-kanyang mga bagay na dapat nating asikasuhin, isipin, at yung sa araw na yan mismo, sa araw na ito na lang ang ating pakaisipin. It's okay to plan for tomorrow, but do not worry about tomorrow. Kasi hindi nga natin alam tomorrow if you're still breathing. Hindi natin alam if tomorrow ganito pa rin ang ating bansa. Hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung tomorrow yung mga pinanghahawakan nyo ngayon ay yan pa rin, kayo pa rin. Di ba? You know what I mean? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. So, ang pinakang dapat nating intindihin, have joy in ourselves, and siguraduhin natin na nasa atin ang Panginoon. Siguraduhin natin na maayos ang ating mga ginagawa. Siguraduhin natin na may relasyon tayo sa Panginoon. Pagkat anytime pwedeng bawiin ng Diyos ang buhay ng tao, ng mga tao. So, huwag nyo nang ipagpabukas yung pag-aayos ng sarili at pagkilala sa Panginoon. Pagkat yan ang pinakang mensahe ko talaga ngayon. Huwag nyo nang ipag-alala ang bukas, yung ngayon. Kasi importante na ngayon ay may maayos kayong relasyon sa Panginoon. So tama na po yung pagkakampi-kampi, tama na pag-aaway-away. Mula noon, ngayon, at hanggang bukas kung hindi magbabago ang mga tao, palagi pong ganyan. Kayo, tayo, obligasyon natin sa sarili natin na ayusin ang mga buhay natin. Pagkat sa ating sarili, sa pamilya, hanggang sa bansa, ay magiging maayos. Kung yung pinakang core, ang pinakang umpisa, kumbaga yung pinakang basic na values, na mentality, ay naaayos natin. Mula sa sarili, sa pamilya, at sa bansa. So, yun lang po. And wag na nating gaanong wino-worry ang bukas. Ano po? Thank you so much for staying with me, and thank you so much for supporting my YouTube channel, and I hope na hindi kayo magbabago and palagi niyong uunahin kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Thank you all so much, and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. See you in my next vlog. Thank you so much. God bless you all. Smile, be happy. Thank you. Bye-bye.